Yung dalawang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, magpapalakas daw ba ng habagat? Ating aalamin. 94W, nasa medium intensification na, pero wala itong banta sa bansa dahil pahilaga o pahilagang silangan ang magiging kilos nito. Pero pag-enhance ng ating habagat o southwesterlies inflow, kasabay ng dumadaloy na monsoon gyre at patuloy pa rin ang nagbubunsod ng monsoon gyre na nagresulta ng patuloy na hatak sa ating habagat. Apektado ang timog kanluran ng bansa, kabilang na ang timog na bahagi ng Southern Luzon at Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. Solar flare nakapagtala ng dalawang X-flare class na nagbunsod ng bahagyang pagtaas ng solar photon flux. Maapektuhan ba ng gusto ang ating mundo? Ating tatalakayin din. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, August 6, 2024. Ang oras nating boss point may maga is 11:21 na ng umaga. Well, makakaranas tayo ng tuloy-tuloy pa rin ang mga localized thunderstorms at mga biglaang boost ng ulan, moderate to heavy rain showers. At makikita natin since 10:40 AM ay makakaranas sa mga pagkulog at pagkidlat na di inaasahan, kabilang na ang bandang Nueva Ecija, Quezon Province, Rizal, Laguna, so almost buong Calabarzon area sa loob ng 2-3 araw. Makaapekto din ang ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Bulacan, Don Remedios, lalo na sa Trinidad, Hagonoy at Kalumpit, Bulacan. Sa bahagi naman ng Pampanga, kasama ang Porac, Florida, Bangka, Lubao, Sasmuan, Macabebe, Mabalacat, Angeles, Bacolor, Santa Rita, Guanguam, Minalin, Masantol, Apalit hanggang Magalang. At sa parte naman ng Central Luzon sa Tarlac, damay-damay na ang Capas, Bamban, San Jose, Metro Manila, kasama ang NCR. So mula dito sa amin sa Caloocan, at lalo na sa Malabon at Mabotas na madalas mabilis na binabaha ngayon kapag biglang bumus ng ulan, paghandaan at mag-iingat sa biglaang flash floods. Makikita natin sa ating Doppler radar imagery, ang patuloy pa rin na hatak sa ating southwest monsoon. Southwesterlies patuloy pa rin nahahatak dito sa kanlurang bahagi ng Luzon na nagbubunsod ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang localized thunderstorms. So sa mga nasa labas ngayon, magdala ng pananggalang at iwas o medyo alisto tayo sa biglaang buhos ng ulan na magdudulot po ng mga pagbaha, lalo na sa low-lying areas na mabilis apawan ng pagbabaha. Sa ating lightning detection system naman, as of nitong oras na ito, mga 11:20 AM, nakapagtala kami ng 5 lightning strikes so far. And within 2 hours ay at least mahigit sa 40 to 50 lightning strikes ang nadidetect, lalo na sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at ilang baybayin sa silangan ng Luzon at Southern Luzon. Ingat po sa mga pagkidlat. Sa ating current conditions, overcast gloomy, so kakahinto lang ng pag-ulan kanina. At nakapagtala na kami ng total of 10.2 mm na total rainfall na ulan mula pa kaninang madaling araw. At asahan ang gloomy at mga biglaang pagbugso pa rin ng mga pag-ulan at localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila na puwinan at katabing bayan sa Metro Manila. At makikita natin sa forecast storm prediction in 3 days, patuloy pa rin ang mga partially cloudy at mga pag-ulan, lalo na nitong hapon pa at gabi at madaling araw na. Dahil po sa patuloy na hatak sa ating southwesterlies at nagiging southwest monsoon na rin ang bahagi ng kanluran ng Luzon dahil sa patuloy na upward ng water vapor circulation sa kanluran na nahahatak nga po ng malawakang monsoon gyre, kaya patuloy na nag-a-accumulate ng tuloy-tuloy ang mga water vapor systems natin sa kanluran. So lumalakas po ating habagat dahil sa patuloy na sirkulasyon ng monsoon gyre. Sa lowest temperature rather, pinakamatala ng aking weather station sa Caloocan kaninang nitong 9:08 AM lamang, nakapagtala kami ng lowest of 25.1 degrees Celsius. Mas mababa pa siya, di kagaya ng madaling araw.
Kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na 32.4 degrees Celsius kahapon ito ng eksaktong 3 o'clock PM. So, mataas ang aming heat index, bagamat comfortable nang maituturing sa amin, kahit danger level at 44.1 degrees Celsius ang aming init pandama. Sa PX Extreme Sinpa, 24 hours, nangunguna ang Borongan, yan, sa may Eastern Samar, na may pinakamataas na 35.7 degrees Celsius ang grabing temperatura sa kanila. So, ingat po sa mga kababayan natin dyan. Pero patuloy pa rin na nakataas ang forecast na kayo pa rin ay uulanin, lalo na sa hapon o sa gabi. Sa labas sa temperature naman sa Baguio City, 17.6 degrees Celsius ang pinakamababa sa bansa. At sa Inulan naman ay ang Coron, Palawan, nakapagtala ng 102 millimeters na total rainfall. At kaya nating report kahapon ay magpapatuloy pa rin po ang mga pag-ulan dyan sa kalurang bahagi pa rin ng bansa, kabilang na ang Mimaropa area at west portion ng Visayas. Mostly dyan nagpo-concentrate po ang daloy ng ating habagat po. Ingat na lamang po sa mga pagbaha pa rin ngayong maghapon. Samantala, bago ang lahat ay silipin muna natin status ng ating space weather status. Bagamat ngayong araw, according dito, ay wala namang nakataas na possible regional na minor geomagnetic field, pero patuloy pa rin na mataas na radio blackout, minor to moderate dahil sa patuloy pa rin ang ilang solar burst at impact ng solar wind. At nag-above normal speed nga po yung ating solar wind na ito na umabot pa ng pinakamataas na 648.6 km a second. Sobrang bilis po niyan. So, nagkaroon ng epekto. Dahil nga po sa burst dito sa may quadrant ng sunspots ng AR-3780 po. Nagkaroon po ng solar flare dyan, dulot ng coronal mass ejection, at na-detect ito gamit ang ating solar X-ray flux. Mula pa kahapon, at kahapon ng gabi, nagkaroon ng 1.7x class na solar flare. 1.7 po ito. Mga bandang gabi na po ito. Mga bandang 9:24 PM po. At na-post ko na yan sa aking Facebook page. At sumunod pa, nitong bago maghating gabi pa pala, nagkaroon ng X1.1. So, lumalabas, ikalawang X-flare class na po itong pumitik sa buwan ng Agosto. At kagabi po ito ng mga 11:27 PM nag-maximize as X1.1. Kung titingnan natin sa ating graph, chart, kita po, una, pumitik siya ng 1.7, yan. And then, sumunod, ang X-flare na mga 11, 1.1. Yan, 1.1 na kasunod niya solar flare. Nag-R3 po ito pareho. Kaya, nagkaroon ng mataas na above X1.0 na solar flare. Malaking nag-iepekto yan, dulot po na nagpataas ng bahagya sa solar photon flux, although hindi naman maabot sa category S of 1 yung photon flux units niya. Pinakamataas na ang partially ng 10 mega electron volts na at least mga 3 to 3.5 yan na photon flux units ang inabot, at least hindi naman umabot ng alert S1 minor moderate. Tahimik naman ating geomagnetic activity, so walang masyadong significant impact sa ating magnetosphere, pero nakaapekto pa rin yan ng matindi sa atin at kasalukuyan na may TEC vertical drive tayo dito sa Southeast Asia, damay na ang parte ng Pilipinas. So patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga tuloy-tuloy na solar wind at umaabot na naman ito ng radial velocity of 500 to 600 km a second. Ang D-region absorption naman natin at least hindi naman sobrang lala. At least mga between 15 to 20 MHz ang D-region absorption. Well, bakit nagkaroon ng X-ray flux at hindi masyadong naging malaking impact sa Earth? Kasi po, kung babalikan natin, hindi nakadirekta sa Earth nakatutok itong si AR-3780. So, medyo naglihis po o hindi naman totally direkta sa Earth yung tapon ng kanyang coronal mass ejection. Tingnan natin dito, ayan yung tapon ng CME. Makikita nyo doon sa animation ay yung bandang itaas, which is yun yung pinakamalakas o direkta, ay lihis naman at hindi tumama ng rekta sa Earth. So, medyo sinuwerte pa rin tayo kahit papaano. Yung outer sa circle niya, ang mostly ang dinirekta lamang
ay ang planetang Mars ata ito o Venus. Yung green kasi is Earth. Yan. So, probably ito Venus or Venus siguro or Mercury. Yan, pinakamalapit. So kung titingnan natin dyan ay yun ang mas dinirekta, hindi masyado ang ating Earth. So medyo sinuswerte po tayo mga folks. Bagamat hindi rekta, asahan pa rin ang mababa o poor band natin between 20 to 80 meters po sa umaga at normal naman mostly sa gabi. So yun lamang po ang ating report. At hindi naman masyadong malaki pa ang significant apektado sa Earth dahil hindi nga nakadirekta sa Earth, pero at least na-detect ng ating mga aparato, siyempre, courtesy of NOAA, ang malakas na solar flare na lumagpas nga ng X1 category. Samantala, ang ating outside humidity, mataas po ang concentration at 86% at tumaas pa ito ng 4% since last hour. Katamtaman po at almost stormy po o thunderstormy po tayo. Halos po at 1,008 hectopascals and steady ito since last hour. Maximum high tide po tayo kasalukuyan. Ayan, so sa mga lalayag ngayon, ingat na lamang sa bugso ng southwest monsoon dyan sa may kanluran na papalaot. Dahil mataas po ang ating high tide at kasabay na rin ang malakas ng bugso ng hangin, dulot ng daloy ng southwesterlies na ilang dumadaan dyan sa kanluran ng bansa. Ingat na lamang po at kung titingnan natin kung ano kataas po ang high tide natin ngayong araw, nasa 1.3 meters po ang taas nito. So ingat po sa mga mangingisda. Pero kumari ay dyan kahit sa may bangbang pangpang ng Manila Bay or bandang pangpang ng Cavite ay pwede naman po makapalaot. Kaya lang, siyempre, malakas po yung mga bugso ng hangin, medyo sumusulpot-sulpot yung bugso ng hangin. So medyo lumalayo po yung mga isda sa ilalim. Kaya medyo challenge po sa ating mga mangingisda na huhuli kung sa pangpang lamang dito sa Manila Bay huhuli. Well, nasa diskarte naman po ninyo yan, pero at least wala tayong problema dahil malalim po ang level ng karagatan. Huwag na lamang po maliligo muna yung mga kabataan sa mga pangpang na yan dahil mataas po o high tide po tayo. At kung sakali mang buhusan tayo ng malakas na ulan ngayong araw, asahan mabilis pong tumaas ang tubig dahil nga po high tide tayo ngayong kasalukuyan. Samantala, sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:40 AM at tinasalulubog ito mamayang 6:23 PM. At ang ating 3% illuminated na po na waxing crescent, liliwanag ng buwan, sisikat naman ito ngayong umaga, 7:48 AM. So, kaka-moonrise lamang nito kaninang 7:48 AM, kaninang umaga. At mamayang gabi naman ito lulubog ng 7:48 PM na po mga folks. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang Miyerkules po ito, naasahan pa rin na patuloy tayong makakaranas ng buhos ng ulan. Kalat-kalat po ito at biglaan may kasamang localized thunderstorms. Epekto pa rin ng hatak mula sa monsoon gyre at kasabay ng hatak din sa ating habagat. Ganon din bukas, asahan yan tuloy-tuloy hanggat merong monsoon gyre na nagaganap at may mga localized thunderstorms din maghapon o sa gabi rin. Highest and lowest temperature expected 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. At ayon naman sa ating local weather advisory, syempre mula sa Data Philippine Pag-asa ito, pagamat late na ito, 3 AM, pero babasahin lamang natin. Yung low pressure na namataan nila, ito yung C91W, pero supposed to be, dalawa na ito, C91 at C93W supposed to be. Pero dahil sumusunod sila kay Japan Meteorological Agency, na isa lamang ang kanilang binabantayan, C91W, kaya isa lamang ang naka-indicate dito, which is namataan nga nila. Kanya ng 3 AM, estimated daw, layong 835 km, east-northeast ng extreme northern Luzon po ito. Ito yung malapit na sa nasa may band ng Okinawa Islands na po. Halos malapit na sa Taiwan. So tama po ang ating analysis. Pakanluran nga po talaga ang kilos nito. Pero base sa mga ilang forecast din na lumalabas, medyo tatambay ito ng matagal sa may bandang pagitan yata ng Taiwan, karagatan ng Taiwan o Okinawa. Then dahan-dahan itong kakabig daw ng kaliwa ulit. Kasi yung inflow, aabot na kasi sa pinaka-circulate inflow ng counterclockwise ng monsoon gyre. At dahil aabutin niya pinaka-edge doon, bigla siyang makakabig pa kaliwa. Pero titingnan natin kung nangyayari po yan. Na natin obserbahan. So, maaaring magkakaroon siya ng ilang stationary
dyan sa patinangan ng Okinawa Islands na mga susunod na araw. So, yun po ang magiging mangyayari. So, namataan nga po ni Pag-asa ito kanina madaling araw, 835 km east extreme northern Luzon, at nanatiling wala pa rin significant na makakapekto ito sa bansa, at walang inaasahan o di inaasahan na magpapalakas ito ng ating habagat, kundi yung monsoon dyan sa may bandang Visayas na hinahatak nitong extended ng monsoon dyan patungo kay 94W. Yun po, lumalabas parang itong si 94W na extension niya na, ng kanyang monsoon jar ang humahatak, hindi itong si 91W. Kahit tingnan ninyo sa mga satellite analysis. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite ni Jerry. Makita po ang malawak na kaulapan nito, extension, at yung hatak pa rin sa ating habagat. So, naging totally habagat na po siya dahil sa patuloy nga po na hatak ng monsoon jar system sa ibabaw. Yan o. Yung patuloy na sirkulasyon na yan, counterclockwise kasi ang tuloy-tuloy na ikot na yan ng monsoon depression sa paligid niyan at nagbubuson nga po ng monsoon jar. At yung steering, nagkakaroon rin ng steering dito sa ibaba, dito sa may timog kanluran at sa kanluran ng bansa. Yan. Kaya nahahatak po ng lubusan ng tuluyan ng ating southwest monsoon, yung ating habagat dito, at sumasabay dito sa southwest monsoon dito sa may silangang bahagi patungo sa direksyon nitong si 94W. Kasi nga po yung monsoon jar nga po, ito nagda-drive itong sirkulasyon na to para magkaroon ng steering itong mga turbulence wind nito o yung monsoon winds na ito dito sa may bandang ibaba. At nahahatak mula sa timog kanluran at nag-extend nga po sa may silangan patungo sa direksyon ni 94W. So, makikita nyo na po yung pattern. Ito yung pinakagulong, ika nga. Kung sisiplin natin ang paliwanag, parang ito yung pinakagulong habang umiikot siya, yung paligid niya, nahahatak tuloy yung gyre systems, yung mga kahanginan dito. Siyempre, sasabay din yung mga monsoon winds na may dalang ulan, kaya kung mapapansin ninyo ay puro heavy rain showers tuloy ang nararamdaman sa kanlurang bahagi ng Luzon, Southern Luzon, Mimaropa, at West Monsoons ng Visayas. So, ganun po yung paliwanag dyan. So, mula sa kanluran ng Northern Luzon, makakaranas po ng mga moderate to heavy rain showers. Mula dito sa may bandang La Union, pababa na yan ng Zambales po. At makikita natin yung kaulapan na ito, may dalang ulan po yan. Dadala ng mga moderate and heavy rain showers po yan na may kasamang localized thunderstorms habang nagtatraverse ito pagitna ng Central Luzon. At mula dyan sa bahagi nga po ng Central Luzon, pababa ng Bulacan at NCR ay makakaranas din kayo ng mga localized thunderstorms, moderate at biglaang heavy rain showers po. So, ingat po sa mga kababayan natin, ha? Pero dito sa bahagi po ng Apari, Cagayan Valley, syempre, damay na ang Tugigaraw. Ay mas makakaranas pa rin kayo ng maliwalas at mataas na temperatura dyan dahil hindi naman nagtatraverse o umaabot dyan yung makapal na ulap na may dalang ulan po. Yan, yung area na yan. Most of these areas, lalo na dito sa may bandang Tugigaraw, Apari, yan, Santa Ana at Isabela, ay hindi masyado makakaranas ng kagaya namin sa Metro Manila. Kaya mas maaraw po at palinsangan po ang mas mararamdaman ng mga taga-Tugigaraw at ilang parte ng Apari. Bagamat nakataas din ang forecast dyan na mas mararanasan ng mga taga Isabela, kasama na ang Kasiguran Aurora and the rest ng Quezon Province, pababa dahil dito mas ramdam na po yung traverse ng hatak dito sa ating habagat. So, medyo mas maulan na dito sa bahagi ng Kasiguran Aurora pababa. Pero dito sa may bandang Cagayan Valley, na binanggit natin, kasama na ang Tugigaraw, mas maaliwalas at mas maalinsangan pa rin ang maranasan ninyo. So, titingnan natin sa water vapor map, ay makikita po natin, hindi masyado umaabot yung most of water vapor din sa may bandang Tugigaraw area, Apari yan, at bandang Isabela po. Kaya, wag na po kayo magtaka kung bakit hindi kayo inaabutan ng mga pag-ulan at mga mangilan-ngilan lamang na forecast na localized thunderstorms lamang sa hapon o sa gabi ang umiiral. Pero normally, maaraw at mas maalinsangan po kayo dyan. Ang mas nakakaranas ng mga pag-ulan ay dito nga po sa typically kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Mula dito sa may bandang Benguet na Union at Zambales, tamay na ang Metro Manila, Calabarzon, and the rest nga po ng Mimaropa at Southern Luzon. At mula ngayon po dyan, nakikita natin, damay na ang bahagi na ito ng Calabarzon nga po at ilang areas
ng Bicol Region. Mga kalat-kalat po na pag-ulan, may pagkilat at pagkulog po, ang iral dyan ha, hindi natin masyado isa-isin yan. Damay na po kasi ang buong Southern Luzon yan at Bicol Region. So nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, maging sa Catanduanes Island, Sorsogon, Legazpi, hanggang dyan na nga po patawid na ng Northern Samar sa Eastern Visayas. At siyempre, mula sa bahagi nga po ng Mimaropa, well, wala na po tayong komento. Asahan pa rin ang mga moderate and heavy rain showers yan ha. Mula Mindoro, Coron, Palawan, El Nido, pababa na yan ng Puerto Princesa. Lalo na sa kalurang baybayin po, ingat po sa mga malakasang pag-ulan. Huwag naman sana magkaroon ng pagunong lupa. Pero alam naman natin, ang bandang Palawan, matitigas po yung mga bato dyan. Ingat na lamang po kayo kung sakaling mga prone kayo sa pagbaha dyan sa El Nido o Coron, Palawan ha, at sa Mindoro area. At mula naman sa bandang Visayas na po, dahil kasama na ang Romblon, Burias Island at Masbate, sa makakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan may mga localized thunderstorms. Ang bahagi naman ng Visayas ay gloomy, overcast, at isolated din na may mga kalat-kalat din na mapagkulog at pagkilat na may biglaang moderate and some heavy rain showers din na clusterize ang medyo iiral lalo na sa may bandang Panay Island at Negros Region po. At kung titingnan natin, medyo mostly cloudy pa umiiral sa buong bahagi ng Kalibo, lalo na sa may bandang Malay at bandang Buena Vista o San Jose de Buena Vista sa Panay Island. At mula naman sa Iloilo City, patawid ng Bacolod, medyo maulap din pero katamtaman na mas madalas nga lang maulap. So asahan pa rin ng mga isolated rain showers, lalo na sa hapon o sa gabi at the rest dyan sa pababa ng Dumaguete. Mula Central Visayas at Eastern Visayas, overcast and gloomy din po kayo dyan, pero expected ang mga isolated rain showers, lalo na sa Northern Eastern Samar, mula Katarman, Alin, hanggang Calbayog, at Catbalogan City. Medyo mga isolated, ilang mga kalat-kalat mo na pag-ulan ang iira dyan, at maulap, so magdala na lamang na pananggalang sa ulan nitong maghapon. Damay na rin ang bahagi ng Dolores, diyan sa may silang bahagi ng Baybayin, hanggang Borongan, Eastern Samar. Sa bahagi naman ng Leyte, despite na mga overcast and gloomy rin kayo dyan, pagkat ka medyo katamtaman, asahan pa rin mga forecast isolated rain showers na may kasamang pagkulot at pagkilat. Dahil dyan po nagtatraverse ang most of southwesterlies natin na tumatawid mula sa kalurang bahagi ng bansa. Hinahatak ng monsoon gyre dito sa silangang karagatan bago lumabas ng ating par sa silangan. At sa uli sa bahagi ng Mindanao, overcast and gloomy din tayo dyan mula Northern Mindanao area at Zamboanga Peninsula. Asahan din ng mga kalat-kalat na ulan, forecasted po ito dahil sa medyo traffic din ang condition dyan. At kung ilang southwesterlies humahatak dyan sa bahagi nga po ng Mindanao, so nagkakaroon kayo ng mga kalat-kalat. Partly ito most cloudy po ang most of Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur, kabilang na ang Maguindanao, Lanao del Sur, at ilang bahagi ng Sorsogon area. So damay na mula sa Cotabato, bababa na yan ng Bagong Bayan hanggang dyan sa may bandang Coronadal City. Mga overcast din po kayo, gloomy, mostly cloudy at mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan ay iiral po ngayong araw. Magdala na lamang ng pananggalang sa ulan, kabilang na ang sentral ng Mindanao at Davao Region area. At wala naman dito sa may Surigao del Norte, and the rest ng Surigao del Sur at areas ng Caraga ay magiging maulap din po kayo dyan. Asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Busod pa rin ng patuloy na hatak sa ating southwesterlies sa Kalakhang, Kamindanawan po. So ingat na lamang kung sakali pagka nakaranas kayo ng biglaang heavy rain showers na biglaang buhos at bigla ring titigil. So yun po ang mas madalas nating mararanasan dito sa may Mindanao at areas ng Visayas. Hindi kagaya sa amin sa Luzon, sa Metro Manila, ilang bahagi ng kaluran ng Lolo Luzon at Mimaropa ay mas makakaranas naman kami ng most of heavy rain, moderate and heavy rain showers nitong buong maghapon, maging sa gabi makakaranas kami niyan. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin, lalo na sa kalurang bahagi ng Mimaropa at Luzon, dahil tayo ay mas apektado ng southwest monsoon. Pamasahin naman natin, ating binamatayin pa rin ang low pressure area na ito. Tatlo na lamang po yung ating binamatay na low pressure area dahil itong si 92W ay tuloy na nga po inalis kahapon pa ng ating tropical cyclone sector monitoring. At kung titingnan natin dito ay nag-moderate na po ito si 94W dahil mayroon na siyang nakikitaan na upward low circulation. Medyo nagiging organized na rin po kasi ang circulation nitong si 94W habang kumikilos pahilagang silangan o north-northeastward ang nagiging kilos kasi nito. So, medyo good news dahil hindi ito maaapekto sa bansa
maliban na lamang sa epekto ng monsoon gyre system na napapalibot nitong tatlong low pressure systems na to, nagbubunsot o nagkikreate sila ng monsoon gyre system na resulta po na nahahatak po yung most ng ating southwesterlies at ating habagat dito sa may katimugan, lalo na sa timog kanluran ng bansa natin. Yung extension na yan, patuloy na nahahatak patungo sa direksyon ni 94W na nagbubunsod po na malawakang pag-ulan mula sa may timog kanluran ng bansa natin at dyan sa hilagang kanluran ng Luzon po. Nadadamay po ang Metro Manila. At mula dyan ay itong dalawang low pressure area na ating nanatiling binabantayan, bagamat monsoon depression pa rin na maituturing, lalo na kay 91W, ay asahan pa rin na hindi makaapekto ito sa ating habagat dahil yung monsoon gyre lamang sa katimugan nito ang mas mahahatak po. So wala pong magagawa muna itong dalawang low pressure area na to dahil napapaloob sila ng monsoon gyre system. So yung depression o yung monsoon depression nito, mas maapektuhan lamang ang mga isla nito na Okinawa Islands, kasama na ang Mayokojima, Ishigaki sa Japan, ng Okinawa Islands, at bandang Eastern Taiwan area. At makikita natin dito, medyo apektado na rin ang parte ng Taipei. Nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na ilang moderate and heavy rain showers dyan. So generally ay walang masyadong magagawang epekto ito sa ating habagat, lalo na sa extreme Lolo Luzon. Kaya makikita ninyo, klaro ang hipatawid sa Batanes Lupog Island at ilang bahagi ng Apari at Cagayan Valley. Hindi masyado epekto yan. Kundi dito lamang sa naapektuhan ng ating southwesterlies inflow na nababatak nga po ng monsoon gyre systems na binalita na natin kanina. So far ay nanating maliit ang tsansa na magiging isang ganap na bagyo ang mga ito sa ngayon, pero panatili nating babantayan unless magbago ang sirkulasyon ng kanyang monsoon gyre at magkaroon ng organized development itong dalawang low pressure area. Pero inaasahan natin si 91W at 93W ay expected magsasama din yan at magbubuo ng isang low pressure system dahil halos magkatabi na sila eh. Pero itong si 94W, inaasahan mag-i-improve ito. So ito ay sa loob ng 48-hour period ay inaasahan na mas magiging intensified ang circulation niya. So maaaring ito ay mauuna na magiging isang tropical depression within 48-hour period. Pero dito wala pa rin insignificant o hindi pa rin talaga natin inasahan na magiging isang ganap na bagyo pa yan sa ngayon. So far, ang maapekto lamang sa bansa ay yung hatak sa ating habagat. Wala na pong iba. Kaya ingat na lamang sa patuloy na nakakaranas ng pag-ulan. Samantala, ang ating Southwestern Pacific Basin, medyo walang updated yung mga ibang 5 agencies nito mula sa data feed ng Tropical Tidbits dahil naka-offline. So, wala tayong idea kung bakit naka-offline po. Magbabase muna tayo sa ating Tropical Cyclone Sector mula sa data feed ng Japan Meteorological Agency sa website at makikita naman natin dito na insignificant at walang inaasahan talaga na nakikitaan ng pag-enhance itong C91W. Pero gaya nating pinaliwanag nung nakarang araw, ay makikita po natin dito ay paglapit sa bibandang Okinawa Islands. Medyo tatambay siya dyan by August 7. Actually, mula ngayong araw, medyo tumatambay na yan eh. Magiging stationary siya dyan at habang papasok ang August 8 hanggang August 10 to 12, dahan-dahan naman itong kikilos na kaya silangan na naman. So, ang nagiging galaw ngayon ni 91W, pakanluran mo na siya, and then mula ngayong araw, bigla itong pipirmi o mag-stationary dyan at dahan-dahan na naman itong pabalik. Kikilos naman uli pasilangan. Paganyan. Bakit gano'n na nangyari? Kung naalalahanin ninyo, ang sirkulasyon kasi ng ating monsoon gyre ay pa-counterclockwise. So, lahat ng natatangay sa loob ng monsoon depression systems ito, ng monsoon gyre, pagka nandito sa may bandang eastern quadrant, na itutulak ang anumang low pressure systems pakanluran. Ngayon, habang lumalapit siya sa pinakakanto, yan, yung edge ng monsoon gyre na yan, na itutulak siya yung flow ng inflow nitong monsoon gyre, nakakabit tuloy yung isang low pressure area na si 91W na nabubunsod sa kanya, pumilos, pasilangan na naman uli. Para siyang nag-bounce, tumalbog, then bumalik, umatras uli siya, pasilangan. Dahil nga po sa
nabubundol na siya ng kanto nitong monsoon gyre systems na to. So, nangyari, nagkarambola siya sa kanto. So, ngayong araw, mukhang medyo tatambay muna siya dyan. And then, dahan-dahan kikilos ito, pasilangan na. So, ganun po ang paliwanag dyan mga folks kung bakit may mga low pressure area na kikilos pa kanluran and then suddenly, ay sa mga susunod na araw, biglang babalik, kikilos ulit ito pasilangan. So, ganun po ang nangyayari. At makikita natin yung southwest monsoon o yung southwesterly inflow, patuloy pa rin nahahatak at stationary po ang hatak nito. Kaya lahat ng anumang hangin dito sa Timog Kanluran ay nahihigop patungo sa direksyon na kung saan nag-i-enhance itong C94W. So kapag ganyan po nangyari, expected itong C94W, unang magiging tropical depression sa loob ng 48-hour period. Ang kagandahan lamang, ito ay palayo sa bansa. So so far ay yun lamang ang maapekto sa atin, yung habagat. Nagdudulot po ng malakas ang pag-ulan sa atin. At so far, wala tayong nakikitaan muna na ibang development. At medyo blind tayo ng bahagya dahil hindi nagpa-function yung forecast o computer models na dinedata feed sa atin ng iba't ibang mga weather agencies mula kay GFS hanggang kay GM. So wala tayong idea, hindi nagpa-function. So titingnan natin ang ating magagawa kung mare-restore natin o makakahanap tayo ng alternative servers ng mga iba't ibang weather agencies para dito. Pero baka nagkakaroon lamang sila ng maintenance kaya naka-offline yan. So tingnan na lamang po natin. Anyway, mula sa ating West Pacific Basin ay mas mataas po ang anomaly ni 94W at nakikita natin may improve o may organized development o organized circulation na itong si 94W. So, mataas na ang kumpiyansa o yung confidence na magiging tropical depression itong si 94W anytime. At kung titingnan naman natin ang mean sea level pressure, makikita natin dito ay nag-enhance na nga po itong si 94W. Ayun, naging tropical depression. Kung titingnan natin, mukhang ngayong araw, anytime mula ngayong araw, within 24 to 48 hours, ay itataas ito ni Japan Meteorological Agency as tropical storm na. So, magiging tropical storm na siya. Yan. So, kung hindi mamayang hapon, gabi, or bukas ng madaling araw, August 7. Yan. So, magiging tropical storm na siya. Yan. And then, habang kumikilos ito, patungo sa silangan o tibog silangan ng Tokyo, ay tuloy itong mas mag-enhance at magiging severe tropical storm pa. So, habang ito'y patungo sa extratropical zone, ay paabot pa ata siya sa severe tropical storm. Or maaring manatili siya as tropical storm and then unti-unti hihina habang ito ay nag-extratropical movement. Kasi napakalamig na ng karagatan dyan So, yun lamang nakikita natin, si 94W ang nakikitaan na lalakas. Pero kung papansinin natin, itong si 93 at 91W ay walang significant pa na nakikitaan ng enhancement nitong si 93 at 91W. So, wala pa talaga. Tingnan na lamang po natin sa mga susunod na araw kung ano magiging progress habang kikilos ito dahan-dahan naman pasilangan itong si 91W sa loob ng 48 to 120 hour period mga po. Samantala, silipin naman natin yung status ng ating mga dams. So far, normal naman ng lahat ng mga dams natin. At tingnan natin kung may nadagdagan kay Angat Dam mula kahapon sa 187.99. At ngayong araw ay bahagya itong nabawasan, naging 187.81 na lamang mga folks. So may bahagya nabawasan siya at negative 0.18 meters ang nabawas sa kanya. Well, contribution kasi yan sa NCR. So malakas talaga kumonsumo pagdating kay Angat Dam. Mula kay Ipod Dam naman, kahapon 100.16 meters. Ngayon ay nasa 100.56 meters po. So tumataas. Kay Lamesa Dam naman, mula sa 79.82, ngayon ay nasa 79.73. So nabawasan siya ng negative 0.09 meters. So kapiranggot lamang nabawas. And the rest kay Ambuklaw at San Roque, so far, stationary. Halos walang nagalaw pero pareho silang nabawasan ng bahagya. Nadagdagan itong si San Roque ng 0.18 meters. Ito naman nabawasan ng 0.95 si Binga Dam. Maliit lamang ang nabawasan sa kanila. So wala tayong magiging problema dyan.
at kung titingnan natin sa ating totally dam levels, ay patuloy pa rin na stationary ang level ng lahat ng dam sa Pilipinas. Bahagi lamang nabawasan si Angat Dam. Yun. So, ilang point lang naman na metro ang nabawas. So, wala tayong magiging komento, mga folks. So, sa latest status ng ating sea surface temperature, ay according sa data feed ni NOAA, ay expected na magkakaroon ng emerge ang ating La Nina. Mula ngayong buwan, probably katapusan yan, hanggang October, 70% chance po. So, nantiling stationary po yan. Hindi pa nag-update yung ating projection probability kung malaki ang idinagdag o stationary lamang. Expected ang tuloy-tuloy na La Nina at 79% starting November hanggang January na yan ang susunod na taon. Kasalukuyan pa rin tayong neutral according sa ating latest Oceanic El Nino or La Nina Index na natili tayong neutral at 0.1 degrees Celsius. So, very neutral pa rin tayo hanggang kasalukuyan. So, probably magsisimula na ito bandang katapusan po ng month of August. And then pagpasok ng September ay asahan na magkakaroon na tayo ng mahinang La Nina na. So 0.1 degrees Celsius ang latest update sa ating oceanic o SST o sea surface temperature ngayong since July 2024 mga folks. So again, inaasahan natin na magkakaroon ng emerging o pagsisimula ng La Nina, 70% chance. O mahinang La Nina, magsisimula yan between August to October. At expected ang tuloy-tuloy na hanggang maximum La Nina hanggang mag-disperse ito starting November to January na ng susunod na taon. Abang-abang na lamang mga folks at mula rito ay medyo i-ready na natin lalo na sa mabilis bahain sa bansa. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, August 6, 2024.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, August 6, 2024. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa ibang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na isama sa ating report ngayong umaga ngayong tanghali. Almost stationary lamang na mga pagtulog at pagkilat na may kasamang moderate to heavy rain showers lang naman ang aasahan natin maghapon. At visit namin sa ating website sa mga gusto malaman ang dynamic at data feed mula sa aking weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.